ay nasa series number 7. Nasa day 5 of creation pa din tayo, kapatid. Sapagkat mahaba at malawak ang creation 5, sapagkat dito po ay inilahad ng atin pong manunulat at ng banal na kasulatan sa aklat ng Heneses. At atin pong alalahanin na ang series number 4, ito po ay nagbukas ng pinto para sa propesiya sa aklat ng Daniel, Apokalipsis, Ezekiel at Isaias at iba pa. Kunting review po tayo, mga kapatid. First day of creation, kapag makita natin yan, Christ ay nandyan po sa unang paglalang. Pangalawa, si Kristo ay nandyan po. Siya po ang tinawag na living water. Day 3, nandyan po siya tinawag na tree of life. At sa day 4, yun pong son of righteousness. At sa day 5, kahapon atin pong sinimulan, yun pong paglalang ng Diyos sa mga buhay na nasa karagatan, ay ito po ay larawan ng kanyang buhay sa aklat ng Mateo, Juan, na ito po ay naging daan upang tawagin niya ang kanyang mga lingkod. Siya po'y fishers of men. Day 5 pa rin tayo, mga kapatid. At sinabi ng Diyos, bukalan ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na kinapal na may buhay. At magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa sa luwal na kalawakan ng himpapawid. At nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat at ang bawat may buhay na kinapal na gumagalaw na ibinukal na sagana ng tubig ayon sa kanya-kanyang uri at ang lahat na may pakpak na ibon ayon sa kanya-kanyang uri at nakita ng Diyos na mabuti. Atin pong alalahanin, mga kapatid, na ang series number 7 at ang creation number 5 at ang series number 4 at ito pong creation number 4 ay nagbukas ng daan upang atin pong tuntunin ang propesiya na nailagda ng ating Panginoon sa banal na kasulatan, lalo tigit sa aklat ng Apokalipsis. Huwag niyo pong kalimutan yung mga malalaking hayop na nasa dagat at ang malalaking hayop na nasa lupa na kanya pong nilikha. At ito ay nakita ng Diyos na ito po ay napakabuti. Sa verse 22, at mga binasbasa ng Diyos na sinabi, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at inyong punuin ang tubig sa mga dagat at magpakarami ang mga ibon sa lupa. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalimang araw. Balikan lang po natin sandali, mga kapatid. Sa verse 21, at nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat, ganun din ang mga malalaking hayop sa lupa. Ipinapakita rito ng Panginoon na ang kanyang paglikha sa mga hayop na ito ay hindi lamang upang makita ng tao na ang kanyang nilikha ay mabuti, maganda, kundi ipinakita ng Diyos ang kanya-kanyang mga uri at ipinakita ng Diyos kung ano ang karakter ng hayop na kanyang nilikha. Mabuti, kapatid. Ganito lang yan. Kahit masama yan sa tingin ng tao dahil mga wild animals yan, mabuti yan dahil nilikha ng Diyos. Pero tandaan po natin, hindi lahat ng mabuti ay pwedeng kainin. Maganda siya, mabuti siya dahil nilikha ng Diyos na gumaganap ng kanilang tungkulin, pero hindi po lahat yan pinapakain. Yan po yung punto ng ating Panginoon. Pangalawang punto po,
dito po sa mga malalaking hayop sa dagat na kanyang nilikha at ganoon din sa lupa, ipinakita ng Diyos ang kanya-kanyang karakter kung anong mayroon ang bawat hayop. Yun po yung pangalawang punto sa Day 5 of Creation. Pagkatapos ng mga sa karagatan, yun namang nandito sa lupa. Nagkahapon at nagkaumaga ang paglikha ng Diyos sa Day 5, napakarami hong nangyari. Kaya atin pong pagmasdang mabuti na ang Diyos, siya ang may lalang at may hawak ng lahat ng iyan. Atin pong pakatandaan sa aklat ng Apokalipses na ito po ay mayroong kinalaman sa aklat ng Heneses sapagkat ang paglalarawan ng atin pong Panginoon, siya po ang paglalarawan ng propesiya na ibinigay niya kay Juan Revelador. Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid, sapagkat sa ganitong klaseng aralin at pag-aaral, atin pong matutuklasan na dito po nagsimula ang lahat ng mga iyan. Then God said, "Let the earth bring forth the living creature according to its kind, cattle and creeping thing, and beast of the earth, it's according to its kind, and it was so." Verse 25, "And God made the beast of the earth according to its kind, cattle according to its kind, and everything that creeps on the earth according to its kind, and God saw that it was good." Napakabuti ng Panginoon, kapatid. Ang pagpapakita niya sa Day 5 of Creation, ang lahat at ang pangkalahatan. At alam po natin na ang paglalarawan ng aklat ng Heneses, ito ay ang paglalarawan ng ating Panginoon doon sa ipinakita niya kay Pedro, na ang lahat ng uri ng hayop, ito po ay nagmula sa langit. Ang lahat ng uri ng hayop sa aklat ng Heneses, ito po ay nagmula sa paglikha ng Diyos na nagmula sa kapangyarihan ng langit. Lahat po ng iyan ipinakita ng Diyos sa banal na aklat upang ilalarawan natin at ang paglalarawan ng kanyang salita, ito ay totoo at mangyayari na inilahad po niya sa Day 4 and Day 5 sa creation na ito ay tumatanaw sa layunin ng Diyos sa propesiya ng atin pong Panginoon. Nakita ng Diyos, ito po ay napakabuti. Lahat po yan, nariyan na mga kapatid. Wala na tayong hahanapin pa. Pero atin pong kukunin ang larawan ng ating Panginoon, bakit ito ay kanyang ginamit. Kaya sa bawat sandali na ang larawan ng ating Panginoong Hesus ay makita sa aklat ng Heneses, sa bawat pahina, kailangan atin pong makita na ang kanya pong paglalarawan, ang kanyang kapangyarihan, inihahayag niya ang tunay na karakter ng kanyang mga nilalang upang ating masumpungan na yan ay mga hayop sa lupa. Napakabuti mga kapatid ng tigre, leon. Mabait ho yan nung sila ilalagay ng Diyos. Lahat po yan kasama nila ni Adan at ni Eva. Lahat ng mga magagandang tanawin sa mga hayop na mga malalaki ay nasa kamay ng atin pong Panginoon. At sa paglalarawan ng Diyos, mga kapatid na ito, sa Day 5 of Creation, huwag po nating kalimutan na ang gusto niyang iparating sa atin ang mga karakter ng bawat hayop, ibon man yan, na kanyang nilalang. Kaya atin pong tunghayang mabuti kung gaano kabuti ang Panginoon na ito ay mayroong pakinabang sa bawat isa sa atin. Kaya ang pagbigay po ng pangangaral o Bible study, kailangan iangat natin na mayroon pong Diyos na naglikha. At ang larawan ng ating Panginoon ay dapat makita sa bawat hayop na may buhay na kanya pong nilikha. Yung mga giraffe na yan, kapatid, minsan lang tayo makakita niyan. Pero yan ay nilalang ng Diyos kasama upang maging masaya na atin pong tinitingnan na ito po sila ay nagmula sa paglalang ng Diyos. Lahat po yan mabuti.
Lahat po yan maganda. Ngunit nagtuturo yan sa atin na ang kapangyarihan ng Diyos at gawain ng Diyos, ito po ay mahayag sa Kanya pong mga anak. Huwag niyo pong kalimutan, mga minamahal na mga kapatid, na ang itinuturo sa atin ng Panginoon sa mga paglalang niya, sa mga may buhay na nasa silong ng langit, ito po ay mayroong kinalaman sa sanktuaryo at sa kanyang gawain na kung saan ipinapahayag niya na nasa Heaven's Council na magkakasala ang tao at ito ang kanyang gagamitin upang mahayag ang kanyang pagmamahal sa sanlibutan. May mga kabayo rin siyang mga nilikha, mga kapatid. Tandaan po natin, sa unang panahon, sa panahon ng atin pong Panginoong Hesus, kapag ikaw ay gumamit ng kabayo, ikaw ay mayroong tungkulin at kapangyarihan sa lipunan. Mayroon pong mga, may mga simbolo. Kaya sa aklat po ng Apokalipsis, ipinakita doon ang 4 na uri at 4 na kulay ng kabayo. Mayroong kasing kinalaman lahat yan sa buhay at propesya ng atin pong Panginoon. Magkaiba man ang kanilang uri, magkaiba man ang kanilang paglikha, sila ay mga hayop na binigyan ng buhay ng atin pong Panginoon. Magkaiba ang kanilang kulay, magkaiba ang kanilang tungkulin at layunin upang ihayag ang kanya pong kapangyarihan. Dito tayo, kapatid. Nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilalang mabuti. Nakita ng Diyos na ang kanyang nilalang masaya na gumagalaw sa sanglibutan. At huwag po nating kalimutan na ang kaaway ng Diyos ay laging tumitingin kung anong mayroon at ano ang gawain ng atin pong Panginoon. Ipinakita sa aklat ng Heneses at ipinakita sa aklat ng Apokalipsis kung ano ang gagamitin ng Diyos upang ihayag ang tunay na karakter ng mga hayop na kanyang ipinakita. Lalo tigit, ang mga hayop na ito ay kumakatawan sa kanilang karakter na kinakatawanan, ipinakita rin ng Diyos kung ano ang magiging karakter sa kanyang katunggali na si Satanas at ito ay inahalin tulad niya sa hayop na kanyang nilikha. Apokalipsis 13:1, ang paglalarawan sa aklat ng Heneses, sa aklat ng Apokalipsis, ay ipinakita ang Day 5 of Creation, kung ano ang mangyayari sa huling panahon at yugto ng kasaysayan ng atin pong sanglibutan. Series number 7, Climactic Events, na ito ay nasa kalagitnaan tayo ng pangyayari na ipinakita sa atin ng Diyos sa aklat ng Apokalipsis at sa aklat ng Daniel at sa aklat ng Heneses, naroon ang tunay na larawan ng kapangyarihan ng atin pong tagapagligtas. Basahin po natin. At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat at nakita ko ang isang hayop na umahon sa dagat. During the creation, Day 5, ano ang ipinakita ng ating Panginoon doon sa mga hayop na kanyang nilikha sa karagatan at sa tubig? Ito rin ang kanyang pagbubukas ng propesiya sa aklat ng Apokalipsis na gagamitin niya ang hayop upang ipakita ang tunay na karakter kung anong mayroon kasalukuyan na nangyari sa atin pong sanglibutan. Ulitin ko po, mga kapatid, ang larawan at ang paglalarawan ng Panginoon, ang kanyang kapangyarihan ay ipinakita na niya sa aklat ng Heneses at sa aklat ng Apokalipsis, mahahayag ang tunay na karakter. Ito ay bunga ng kasalanan na ginawa ng atin pong unang mga magulang. From creation, kaya nauna ang atin pong pinag-aralan na ang paglalang niya kay Adan at ang paglalang niya dito sa buhay ng ating Panginoong Hesus, ang ating Panginoon siya ay pangalawang Adan. Parihuhong perfect yan, kapatid, ang paglalang ng Diyos. Ngunit dito ipinakita ng Diyos
ipinakita ng Panginoon sa atin na kung ano ang hayop na kanyang nilalang doon sa aklat ng Heneses, ito rin ang hayop na kanyang ipapakita sa aklat ng Apokalipsis upang mahayag kung ano ang ating kalagayan, climactic events dito po sa ating kasalukuyang panahon. At siya'y tumayo sa buhangina ng dagat at nakita ko ang isang hayop na umahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo at sa kanilang mga sungay ay may mga 10 dayadima at sa kanyang mga ulo ay ang pangalan ng kapusungan. Napansin niyo po kapatid, ang tunay na paglalarawan ng Diyos sa kanyang paglikha, hindi lang doon sa magandang tanawin. Oo, mabuti ang paglikha ng Diyos. Pero ang pagpapakita ng karakter ng kanyang nilikha, nung nagkasala ang tao, apektado ang mga hayop na ito na kanya pong nilalang. Kaya ang karakter na ipinakita ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan, ipinakita niya sa aklat ng Heneses, ang karakter ng Panginoon, ipinakita rin sa aklat ng Apokalipsis. Pareho yang karakter, kapatid. Kaya dito sa day 6, mamayang hapon, atin pong matutunghayan hanggang sa day 7, makikita natin na lahat yan binuksan sa day 4 of creation, ang pagladlad ng katotohanan mula dito sa una, pangalawa, hanggang pangatlo, pang-apat, pang-5, hanggang pang-7, makita natin ang tunay na larawan ng kabanalan ng atin pong Panginoong Hesus. Tayo, kapatid. Ang hayop na ginamit sa aklat ng Apokalipsis na pinakita kay Juan Revelador, the same. Parihong-pariho yan sa hayop na nilalang ng Diyos na ipinakita sa aklat po ng Heneses. Verse 2, ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo at kanyang mga paa ay oso. Ang kanyang bibig ay gaya ng leon at ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan. Ito mga kapatid, makikita natin. Sa buong aklat ng Heneses, magtatapos yan siya sa chapter 50. Mayroon pong meaning yan. Kaya atin pong matutunghayan. From the creation, sa chapter 1, chapter 2, chapter 3, hanggang 50, makikita natin bakit hanggang 50 lang ang aklat ng Heneses. At atin pong pagkatandaan na ang pagtayo ng Torre of Babel, makita natin kung ilang andana o ilang floor ang ating makikita sa aklat po ng Heneses. Meaningful, kapatid. Kaya ang larawan ng ating Panginoon dapat makita sa larawan sa aklat po ng Heneses. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang propesiya, ang sentro niyan ay ang atin pong Panginoong Hesus. At ang kanyang ipinakita dito sa aklat ng Apokalipsis, ito po ay ang mga hayop upang ating maalaman na ang karakter na kanilang ginagampanan, ito ba ay ang karakter na ating makikita sa ating pong kapanahunan. So yun po yung pinakita sa atin. Sa verse 3 ng aklat ng Apokalipsis, at nakita ko ang isa sa kanyang ulo na waring sinugatan ng ikamamatay at ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling at ang buong lupay nang gilalas sa kanya. Sa verse 4, at sila'y nangagsisamba sa dragon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapamahalaan sa hayop at nangagsisamba sa hayop na nangagsasabi, sino ang kagaya ng hayop at sinong makakabaka sa kanya. Ipinakita lang ang paglalarawan, kapatid. Tapos na ho nating tinalakayan. Ito po ay review na dapat sa atin pong mga doktrina makita dito si Kristo. Christ-centered tayo, mga minamahal na mga kapatid. Kaya ang larawan ng Panginoon, tunay na napakabuti sapagkat ibinigay niya doon pa sa aklat ng Heneses ang kanyang paglalang, ipapakita niyang lahat ito sa kanyang panaginip, sa kanyang pangitain ni Juan Revelador, ibinigay ng Diyos ang tunay na karanasan at pangyayari sa mga karakter na ipinakita ng Diyos sa kanya. Mga kaibigan, mga minamahal po naming mga kapatid, ang pag-aaral po ng banal na kasulatan na una si Kristo. Kaya ang sabi po ng ating mga talata, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng isda. Fishers of men.
ang binanggit ng atin pong Panginoon. Binigyan ng isang bibig na nagsasalita ng malaking bagay at mga kapusungan at binigyan siya ng kapamahalaan upang magpatuloy ng 42 buwan. Yan po ang paglalarawan ng karakter ng hayop at ang karakter na kumakatawan sa hayop, mga simbolo yan, tatalakayin po natin yan pabalik sapagkat maunawaan po natin na yan pala ang karakter na ginamit ng Diyos para ipahayag kung anong mayroon ang kaaway ng Diyos. Ang atin pong eklasya ay napakabuti. Ang atin pong gawain ay napakabuti. Tayo po'y pinagbuklod ng Panginoon, mga kapatid. Kaya ang atin pong media ministry, atin pong idalangin, pagtulungan, na sa tuwing umaga at hapon ng atin pong paglilingkod, ito po ay magiging kabahagi ng atin pong buhay. At tayo'y maging kabahagi sa gawain na ito. Kaya sama-sama po nating i-share sa atin pong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak, ang atin pong gawain. At dito tayo naging kabahagi at kasangkot sa gawain ng Ebanghelyo ng atin pong Panginoon. So ngayong umaga, gisingin tayo ng katotohanan. Ginising tayo ng kanyang mga banal na salita. Ito po ay maging daan upang magningas palalo ang ating pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Abangan po natin ang atin pong mga series. Doon po natin makikita lahat dito po sa medyo late, dito sa ating live. Bisitahin niyo po mga kapatid ang atin pong YouTube channel. Naroon lahat detalyado ang atin pong gawain sa atin pong iglesia. So ito po ang ating dalangin sa pangalan ng atin pong Panginoong Jesus. Amen.